Minsan, nakakapagod rin palang magpakumbaba. Yung tipong kahit nahihirapan ka na, mas tinitiis mo pa para lang wag lumaki ang gulo. Lalo na kapag pamilya lang ang kalaban mo. Minsan din, naiisip ko nang gumanti. Lagi na lang kasi sila. Lagi na lang tama. Palaging ipinamumukha sa iba na sila ang biktima. Higit sa lahat, hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapabagsak. Gaano ba kasi kahirap ang magpatawad? Naidadaan ba ito sa pagpapatay mali siya lang? O sa pananahimik? Bakit may mga tao na sadyang masyadong mataas ang tingin nila sa sarili at hindi marunong umako sa kasalanan? Gaano ba kahirap ang simpleng paghingi ng tawad, lalo na sa minamahal mong kapamilya? Ako, si Eva. Maaga akong nakapag-asawa sa edad na 15. Sa loob halos ng 10 taong pagsasama namin ng aking asawa, biniyayaan kami ng 3 anak, 1 lalaki at 2 babae. Masaya kami sa kabila ng pagiging payak ng aming pamumuhay. Kahit hirap ay itinaguyod naming mag-asawa ang 3 naming anak at nagawa namin silang pag-aralin sa pampublikong paaralan, hindi kalayuan sa maliit naming tahanan. Nagtatrabaho bilang magsasaka sa bukid ang aking asawa, habang ako naman ay nanatili sa aming tahanan at siyang nag-aasikaso ng pangangailangan ng pamilya. Tuwing tag-ulan, sagana kami sa tanim na gulay na binebenta namin sa palengke. Magandang simula para sa isang negosyo. Kumayod kami ng kumayod ng aking asawa hanggang sa gumanda ang kita ng gulayan namin at nagkaroon ng permanenteng customer. Masaya ako sa itinakbo ng pamumuhay namin. Ngunit minsan, kung gaano kaganda ang natatanggap na grasya namin, ganoon naman kasama ang mga naririnig naming mga salita mula sa ibang kapitbahay. Sa pangunguna ni Margie, ang aking hipag. Madalas ay chinichismis niya kami sa ibang tao, ginagawa ng issue, pinagbibintangan ng kung ano-ano para iwasan kami ng mga kapitbahay. Hinahayaan ko siya kahit ang totoo ay nangangati na ang mga kamay ko sa pagsabunot sa kanya. Tiniis ko ang lahat ng masasama niyang inasal sa akin dahil ayaw kong magkagulo kami bilang magkakapamilya. Kahit sinasamaan niya ako ng tingin sa tuwing nagkakasalubong kami sa daan, ay magalang ko pa rin siyang kinakausap. Ipinapahiya pa ako sa kung sino man ang kausap niya para magmukha akong masama. Literal niyang ipinaririnig sa akin yon. At pagbibintangan pa ako sa mga kasalanang hindi ko ginawa. Kahit ninanakaw na minsan ng mga anak niya ang mga bunga ng gulay na pananim namin, ay hindi siya nakarinig sa akin ng masasakit na salita. Hinayaan ko lang siya. Wala naman kasi akong kasalanan sa kanya. Marahil ay nangangailangan siya ng pag-iintindi dahil mag-isa niyang itinataguyod ang 7 anak na iniwan ng ama. Iniwan dahil
Nakakulong ito dahil sa salang pagnanakaw. Akala ko mapagtitiisan ko siya. Ngunit minsan, may mga bagay na sadyang mahirap intindihin. Nagkasakit ang bunso kong anak. Pabalik-balik kami sa ospital. Ngunit walang maibigay na resulta ang doktor. Sumunod na nagkasakit ang aking asawa. Nangayayat ito hanggang sa hindi na magawang makapagtrabaho. Sinalo ko lahat ng obligasyon na dapat ay sagutin ng aking asawa. Ngunit dahil hindi maganda ang kanyang kalagayan, ako ang umako sa responsibilidad niya sa aming mag-anak. Patuloy ang paninira sa amin ni Margie. Nais ko nang sumuko. Ngunit ayoko. Ayoko dahil magiging kawawa ang pamilya ko kapag pinatulan ko ang hipag kong walang ginawa kundi manira ng kapwa. Hanggang sa isang araw, nagimbal ako sa nakita ko sa aking asawa. Sumuka siya ng mga insekto. Hindi lang isa, 2 o 3, kundi maraming maliliit na tipaklong. Kada suka niya ay hindi ko maiwasang mapahagulgol. Buhay ang mga insektong iyon at nanggaling mismo sa bibig niya. Nananaginip din ako ng ang kanyang pangalan ay inilalagay sa isang bungo at pinapausukan ng likidong tanging mga mangkukulam lang ang may alam. Lagi akong malungkot, problemado at natatakot. Sino ba ang maaaring gumawa nito sa amin? Pinakaiiwasan ko ang magkaroon ng pagtatalo sa kahit sino. Mahirap bintang. Ngunit tanging si Margie lamang ang may ginagawang kabulastugan sa amin. Nagpatuloy ang pagsusuka ng aking asawa hanggang sa ang mga tipaklong na isinusuka niya ay may kasama ng mga dugo at tila ba busog na busog ang mga ito. Busog sa sarili niyang mga laman. Nahindik ako at halos hindi ko na matandaan kung ilang beses na ba akong humagulgol. Dahil sa labis na takot ay dinala ko siya sa ospital. Ngunit ulcer lang ang findings ng doktor na hindi ko pinaniwalaan. Kitang-kita ng 2 kong mga mata ang lahat. Patuloy siya sa pagsuka hanggang sa tuluyan ng maubusan siya ng ganang mabuhay. Hindi niya na kinaya ang panghihina at iniwan niya kami. Tulala ako habang nasa lamay niya. Maano bang kakarampot na pakikiramay? Kung labas din lang naman sa ilong. Si Margie ay nakilamay din, ngunit may kasama pang insulto. Buti raw sa akin na iniwan ako kaagad. Halos gumuho ang mundo ko, pero nanatili akong matatag dahil kailangan ako ng aking mga anak. Binaliwala ko lahat ng sinasabi niya hanggang sa ang aking mga anak, maging ako, ay may kakaiba na ring nararamdaman. Halos lahat kami ay nagkakasakit at pabalik-balik sa doktor. Ngunit hindi naman kami gumagaling. Nagkaroon ako ng malaking bukol sa ulo na may nanang lumalabas. Ang nana ay may kasamang uod. Napakabaho nito at amoy patay. Kaya naman hindi ko mapigilang hindi mandiri sa aking sarili. Ni hindi ko na magawang magpakita sa labas ng bahay sa takot na husgahan ng mga tao dahil ayon kay Margie.
Marahil ay nakarma raw ako dahil sa pagsagot-sagot ko sa kanya na hindi naman totoo. Mabuti na lang dumating ang nanay ko galing Quezon. Nalaman niya ang sitwasyon namin kaya agad niya kaming pinuntahan upang dalhin sa albularyo. Bumuti agad ang pakiramdam namin. Tinanong ng aking nanay ang albularyo kung sinong may gawa ng mga pangungulam sa amin. At labis akong nahindik nang malaman mula sa albularyo ang dahilan kung bakit kami nagkakasakit. Kinulam kami, ang buong pamilya namin. May isang tao di umano ang matindi ang galit, inggit at selos sa amin na ipinagtiri kami ng kandila sa isang ribulto. At lubos kong ikinagalit nang malaman ko kung sino ito. Minsan, naisip ko, kahit pala kadugo mo pa, basta nakaramdam ng inggit, hindi ka sasantuhin. Nakahanda kang patayin para lamang sa ikatatahimik ng loob nila. Ngunit, hindi ako papayag ng ganoon na lang. Pagka-uwi ko ng bahay, nagluto ako. Naghanda ako ng napakasarap na pagkain na hinding-hindi matatanggihan ng kahit sino. Ibinalot ko ito at inihatid sa pinakamamahal kong hipag. Nakataas pa ang isang kilay niya nang pagbuksan ako nito ng pinto. Ate, para sa'yo. Naparami kasi ang luto kong ulam, kaya hinatda na kita. Nakangiti kong sambit sa kanya. Kahit ang totoo ay kumukulo ang dugo ko sa sobrang galit. Natuwa ito. At hindi na nga ako nagawang papasukin. Nilantakan niya agad ang dala kong pagkain. Nangingiti na lang ako habang nakatahimik. Ilang saglit pa, nakita ko ang biglang paglapit niya sa akin at mahigpit niyang pagsapo sa sariling dibdib. Nanlalaki ang mga mata at bumubula ang bibig. Ilang saglit pa, napahandusay ito sa sahig. Hinakbangan ko ang nakahambalang niyang katawan sa pinto at tuluyan akong pumasok. Tinuntun ko ang kanyang kwarto at nakita ko roon ang 4 na kandilang naiwang nakasindi. Napaluha pa ako nang makita ang papaupos na kandila na may nakaukit na pangalan ng aking bunsong anak. Dali-dali ko iyong pinatay at ibinulsa. Alam ng albularyo kung paano pagagalingin ang aking anak. Lumabas ako ng silid at muling hinakbangan ang nakahambalang na bangkay ng aking hipag. Oo, alam ko masama ang aking ginawa. Ngunit labis-labis na kasamaan naman ang ibinigay niya sa aking pamilya. Ngayon, natikman niya rin ang tamis ng aking ganti. Sabihin na nating nakamamatay ang kulam. Ngunit, mas walang makakatalo sa bagsik ng lason na inilagay ko sa pagkain niya. At iyon ay ang mga likidong ginagamit niya sa pangungulam.